Hello po mga kababayan, si Dante Maravillas. Si Presidente Bongbong Marcos pala, mga kababayan, yung mismong lumapit kay Chinese President Xi Jinping para makipagkamay at kinongratulate pa na siguradong magbibigay ng sama ng loob na naman sa mga DDS. Sabi nga natin, hindi man po inaaway ng ating Pangulo si President Xi Jinping. Nasira na naman po yung narrative ng mga DDS na gusto nating makipaggira sa China. Ayan ang post ng ating Pangulo. Bongbong Marcos ay congratulated President Xi Jinping. Siya pa yung lumapit po. As China assumes the APEC chairmanship in 2026 and reaffirmed the Philippines' commitment to partnership and meaningful cooperation in our region. Yan po, sa APEC Summit Leaders Meeting po. APEC Leaders Meeting pala. Yes, sabi ni Mr. Gago. Iyak na naman mga DDS niyan, inagawan mo sila ng amo. Sabi ni Marcela Silay, wow, galing nila. BBM, shake hands pa sila ni Chinese. Sabi ni Christopher Dinglasan, akala ata ng DDS, meeting lang ito sa barangay na pag may napagkasundo ay magsusuntukan. Professionalism. Well, anyway, I doubt kung alam ng DDLs yan. Kinongratulate ng ating Pangulo kasi siya ngayon yung si Xi Jinping ang nag-assume ng chairmanship ng APEC para sa taong 2026. Tamang-tama naman kasi yung ating Pangulo din nag-assume din ng kanyang chairmanship bilang ASEAN ASEAN chair. Di ba? Pareho yung dalawa mag-assume ng pagiging regional chair. APEC kay Xi Jinping, ASEAN naman sa ating Pangulong Bongbong Marcos. Ayos na ayos, di ba? Pero tuloy-tuloy ang ating pagpapalakas mga kababayan para hindi tayo madihado sa masamang plano ni Xi Jinping. Yan sabi ni Defense Secretary Gibo Teodoro, bumuo ang Amerika at ang Pilipinas ng bagong task force laban sa Chinese aggression sa WPS. O, di ba? Habang nakipagkamay yung ating Pangulo, hindi nangangahulugan na hindi na natin ipaglalaban yung ating karapatan sa West Philippine Sea. Tuloy ang ating paninindigan para sa ating sovereignty. Ganun ang strong leader. Makikita mo yan sa ating Pangulong Bongbong Marcos na hindi matanggap ng mga DDS. Ng ating Pangulo matapang, totoong matapang. Ang totoong matapang po, hindi masyadong nagpapahalata. Hindi masalita, hindi mayabang. Hindi yan nadadala sa yabang yung pagiging matapang. Di ba po? Ang matapang na tao po, tahimik lang. Pero makikita mo yung kanyang galawan. Tulad ng ginagawa ng ating Pangulo. Hindi nagpapasindak. Pero may pakamay-kamay pa siya kay Xi Jinping. Di ba po? Yan sabi dito, Manila and Washington form a new task force to deter Beijing's aggressive moves in the West Philippine Sea. Yung sabi dito sa report ng Inquirer, US Department of War, pinalitan pala yung Department of Defense, at war kasi ngayon ng Amerika. US Department of War Chief, formerly Department of Defense Chief Pete Hegseth, along with his Philippine counterpart Defense Chief Gilberto Teodoro Jr. formally announced Task Force Philippines kahapon po. So, nag-meet sina Hegseth and Teodoro for the fourth time at the Association of Southeast Asian Nations ASEAN Defense Ministers meeting sa Malaysia, kasama ng ating Pangulo si Gibo nung pumunta sa ASEAN meeting. Sabi po ni Hegseth, we do not seek confrontation, but of course, we are ready to protect our interests individually and mutually, sabi po ni Hegseth. And that's why
we are publicly announcing the Task Force Philippines here with you today. So sabi po ni Higset, this move will increase the interoperability and contingency preparedness of the country so that we can decisively respond to a crisis or aggression and re-establish deterrence in the South China Sea. Una na, nung last year, November 2024, si dating U.S. Secretary of Defense Lloyd Austin revealed the existence of a U.S. task force Ayungin. And it is not yet clear what will become of this task force following this new announcement. So ito na yung papalit mga kababayan. Siguro pampalit doon sa Task Force Ayungin, Task Force Philippines na po. O di ba? Lalong pinalalakas ang alyansa ng Pilipinas at ng Amerika po under the Mutual Defense Treaty. So sabi po ni Chidoro, the said alliance between the two countries is now based on fundamentals like respect for international law, respect for territorial integrity and sovereignty. It is not only important for both countries that we interoperate deeper, better, because freedom of navigation, respect for territorial integrity and sovereignty are not only important for us, but for the whole world, given the strategic area that the Philippines occupies in the whole world economic supply chains and the security environment, sabi po ni Chidoro. Hindi kasi pwedeng pabayaan ng Amerika na ang China, mga kababayan, kontrolin ang South China Sea. Sa atin dito yung West Philippine Sea. Kasi daanan po siya ng kalakal. Imagine na lang kung makontrol siya ng China. Hindi papayag ang Amerika po. Apektuhan ang world trade. Kaya pati po yung mga bansa tulad ng Australia, Japan, South Korea, nandun sa atin. Suportado po ang ating posisyon dito sa West Philippine Sea. More than 20% of total global trade passes through the South China Sea, according to some estimates. The Philippines is also part of the first island chain, which experts view as the United States' first line of defense against China's expansion in the Pacific. Kaya ganon kaimportante yung alliance mga kababayan ng Pilipinas sa Amerika at ng Amerika sa Pilipinas. Kaya nga mutual interest po ang pinoprotektahan dito. Ito, pakinggan natin mga kababayan yung pahayag ni Higset. I hope it's understood for what it is, that this is a critically important partnership for us. Our alliance has never been stronger. Our mutual defense treaty is the bedrock of that. We share concerns about China's coercion in the South China Sea, particularly recently in the Scarborough Shoal. It bears repeating that mutual defense treaty is critical for both of our countries. Our alliance has never been stronger. Our mutual defense treaty is the bedrock of that. We share concerns about China's coercion in the South China Sea, particularly recently in the Scarborough Shoal. It bears repeating that mutual defense treaty is critical for both of our countries. Either of our forces anywhere in the South China Sea, it is applicable. And we don't seek confrontation, but of course we're ready to protect our interests, individually and mutually. And that's why we're publicly announcing the Task Force Philippines here with you today, which will be another step in our cooperation, increasing interoperability, exercising and preparedness for contingencies so that we can decisively respond to crisis or aggression and reestablish deterrence in the South China Sea. The U.S.-Philippine alliance should not be seen in isolation because the alliance and moving forward now are based on fundamentals. These fundamentals are respect for international law, respect for territorial integrity and sovereignty. And so, as Secretary Higset said, it is not only important for both our countries that we interoperate deeper, better, we deter better, we add more allies because freedom of navigation, respect for territorial integrity and sovereignty are not only important for us but for the whole world, given the strategic area
that the Philippines occupies in the whole world economic supply chains and the security environment. So we look forward to deepening the alliance, not only now but for future generations of freedom-loving people that both the United States and the Philippines represent. Malinaw na mga kababayan, kaya malabo na yung mga agenda ng mga pro-China dito sa Pilipinas, lalo na yung gustong agawin yung posisyon ng ating Pangulong Bongbong Marcos at iluklok si Sara, suportahan ng Amerika. Di ba pa? Malinaw yon sa isipan ng ating kaalyadong bansa ng Amerika na pag Duterte ang nakabalik sa posisyon, mamamayagpag yung China dito sa Pilipinas. Hindi papayag po yung China, yung Amerika sa ganong sitwasyon mga kababayan. Kaya malabo po ang ambisyon ng mga pro-China with this, alliance na patuloy na lumalakas. At ito pa, idagdag ko po sa inyo. Yung Canada, mayroon na rin po tayong visiting forces agreement. Pang-apat na siya na bansa na may visiting forces agreement sa atin. Sabi po ni Gibo Teodoro. Dito natin maiintindihan mga kababayan kung bakit yung ating Pangulo hindi po ibinigay kay Sara ang pagiging secretary ng defense. Ito sana yung gustong posisyon ni Sara. Nilagay ng ating Pangulo si Sara sa DepEd na wala man siyang alam doon sa DepEd. Kaya total failure si Sara. Diba? Hindi man siya pwede sa defense. Kasi pag nasa defense si Sara po, baka tuluyan na tayong mapasok ng China. At baka naging madali yung plano niyang kudita. Di ba po? Pag take over, mga kababayan, matalino yung ating Pangulo. Kaya diyan ka niya sa DepEd. Tingnan natin kung uobra yung galing mo. Di ba po? Nasira si Sara sa DepEd. Kasi pinagpiestahan yung confidential funds imbes na magserbisyo ng maayos. Di ba? Nilunok yung 125 million confidential funds. Hindi may paliwanag hanggang ngayon kung paano ginastos. Anyway, sabi dito, Canada to become fourth country with visiting forces pact with the Philippines. So sabi po ni Gibo na magkakaroon sila ng bilateral meeting bukas po, November 2, with the Canadian Minister of National Defense na si David McGuinty para po pirmahan yung Status of Visiting Forces Agreement or SOFA between the two countries. Itong high-level defense engagement underscores the Philippines' commitment to expand the country's security partnership, sabi po ni Gibo. The DND negotiations for the SOFA between Manila and Ottawa concluded earlier in March. Noong Marso pa pala natapos ito, kaya magpipirma na bukas. So sabi dito sa balita, the Philippines considers Canada more than just friends as they host Filipino communities in the Maple country, but also lend support for advanced technology in dark vessel detection system, a notable joint sale in the West Philippine Sea. Sabi po ni Cabalsa, President of the Manila-based think tank International Development and Security Cooperation. So yun mga kababayan, ang mga development, magagandang development sa issue ng West Philippine Sea po. So ang nauna, mga kababayan na may visiting forces agreement other than America, yung Japan, Australia. Ngayon naman po, Canada. Di ba? Mga kababayan, palakas ng palakas ang ating alliance with other countries na ito po ay isang strategy na ginagawa ng ating Pangulo para mapalakas ang ating deterrence
Magdalawang isip po ang China. For any country for that matter, na magka-interes, na banggain po tayo. O diba? Or sakupin ang Pilipinas kasi we have our military alliances with powerful countries like America, Japan, Australia, now Canada, mga kababayan. At yung India, in the future, mga kababayan, ganun din siguro yung mangyayari. Yung India magsusupply sa atin ng missile defense. Diba? Yung BrahMos. So magkakaroon na po tayo ng credible defense sa anumang aggression laban po sa atin. Ayos? Tapos sabi ni Maritime Security Expert Ray Powell, there's no braver Coast Guard in the world than the Philippine Coast Guard. Yan o. Pinuri ng Maritime Security Expert na si Ray Powell ang PCG sa harap ng agresibong aksyon ng China Coast Guard vessels at maritime militia. There's no other Coast Guard that faces overwhelming odds with the devotion, resilience, and professionalism, courage the PCG has, ayon po kay Powell. Tapos nag-post si Congressman Kiko Barsaga na isa ring pro-China. Dapat daw, i-abolish na yung Philippine Coast Guard kasi ito yung magtutulak daw sa ating bansa sa World War III. Galit si Laila de Lima. Huwag na kasing patulang itong si Kiko Barsaga. Ba't kasi pinagpapapansin pa ninyo? Bilisan na ninyo yung pag-expel as member ng Congress nitong si Kiko Barsaga para matapos na yung problema ninyo. Dapat niya nasa sa Mandaluyong. Diba? Pa-check up muna sa Mandaluyong.